Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Divine, sa mga Holy Spirit, Ascended Masters, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and Elementals. Okay, so today is August 30, at magte-31 na, and September 1. Sinabing ganun. Okay, so gusto ko po muna magpasalamat syempre sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga bagong subscribers, yan, maraming salamat po. And sa mga baguhan po na pumasok po ngayon, ano, para po makinig, is, ito po is more on spiritual po talaga. Okay, sa mga nasa awakening, may awakening na, or andito na po sa sa journey, no, may na pumapasok na po talaga sa spiritual. Sa mga baguhan, in short. So, sa mga healers, yan, sa healers, sa mga tarot readers na under po ng spiritual na bagay-bagay, yan. Ito po is para sa inyo to, no? So, this is for your awareness, ganyan, may mga questions kayo, sa sarili ninyo, kung ano pong meron talaga, yung mga ganyan, kung ano po ba talaga yung life purpose ninyo, ito po yung para sa inyo. So, better po mag-start kayo sa umpisa ng reading, I mean, ng YouTube, no, ng mga videos ko po sa umpisa, then, yun po. Eh, kung ano po yung ano, kasi this is a timeless reading naman po. Minsan po magpa-pop up sa inyo yung mga 2 months ago, 6 months ago, 1 year ago, mga tipong ganun. So, yun po is talagang meaning, sa inyo po talaga yung mensahe na yun. Okay? So, sa mga nag-avail po ulit ng mga oils, no, is maraming salamat po. Okay? And sa mga amulets din po, no. Sa mga amulets po, kasi po may mga nagtatanong po sa akin kanina, gusto nila po mag-avail ng amulets. Now, meron naman po akong post dyan about sa mga amulets, din in-upload ko rin po yun. So, kung ano po yung inviting po sa inyo na para pong tinatawag kayo, no, ng mga amulets na yun, yun po ang kunin ninyo. Hindi po ako ang magsasuggest po ng gusto ninyong amulets, no, like Tres Pico Roma, Infinito de Dios, San Benito, Santo Niñong Hubad, Archangels, Seven Archangels, mga ganyan, crucifix, Bato Omo, mga ganyan din sa mga bracelets, no. Kung ano po 'yon, nandiyan naman po sa aking YouTube, no. I mean, nandiyan po sa videos yung mga 'yan. So kung ano po yung sa tingin niyo kailangan nyo, at sila po mismo ang tatawag sa inyo na kunin niyo po sila. Okay? So, wala na naman siguro po ako nakalimutan. Okay. So, let us pray. Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos Masalangit, Mahal na Birheng Maria, Mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, ang mga cards ko po na ito para po makapagbigay po ng mensahe sa akin po mga tagapanood at tagapakinig, at kami po inyong laging iligtas, anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may mga karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Okay, so let's start. May nagtutugtog ng aking kaldero, ang aking mga pusa. My goodness. My goodness. My goodness. Okay, so ano kaya ang meron sa inyo nito mga nakaraan? Tingnan natin kung ano ang meron sa inyong nakaraan. So, pagkalatag ko po ng isang deck, no, I mean, pagka naglatag na po ako dito ng mga cards, tiligpit ko na po muna para po hindi po sabay-sabay. Okay, so ano po ang message? Message po, please, Holy Spirit. Ano pong dapat nilang, anong meron sa kanila? No, kailangan nilang parang ma-overcome. Okay, so dalawa po bumagsak. Charan! My goodness. So we have the Secret Society and the Astral Experiences. Okay, for some of you is andito yung kayo ay dinadayo, no? Kayo ay pinupuntahan. Kayo ay alam niyo yon, sa pamamagitan ng astral, no? Ng astral is andito yung nagvi-visit sila. No? But this is not good, no? This is ay, hindi ko pala pinakita sa inyo. Ayan. Okay, so we have the Secret Society, or alam niyo yon, mga siguro dahil nagdaan na rin ang ano, no, ghost month, no. So yan ay mga
kampon ng inyong mga best friend na maangko na pinupuntahan po kayo sa inyong bahay-bahay na hindi po ganun siguro kaprotektado, no, yung bahay po ninyo. So po pwedeng spirits, pwedeng elemento, pwede pong ganun. Okay? And itong mga ito is talagang parang may ano, no, we have the construction here kasi no. So either ito is pero for sure ano to atake to na parang for some of you is nagkaroon kayo ng mga kaguluhan sa bahay, tension, pag-aaway, mga ganyan, samaan ng loob, selos, mga ganyan. Or possible na ang business ninyo, no, is hindi naging maganda ang flow nitong month of August, no. For some of you, okay. For some of you lang po, hindi ko po nilalahat. Okay, so, but, kumbaga, andito naman yung, lumalaban naman kayo for sure dito para ma-overcome nyo po itong mga ganitong bagay. Okay, so now we have, yes, diba? We have the prayers here. So talagang andito yung, pinagdadasal nyo rin naman talaga ma-overcome nyo yung mga ganyan-ganyan. Mga ganyang bagay na talagang through meditation, through, alam nyo yun, pag-attend ng mass, no? And pag-pray nyo po sa bahay, is napakalaking tulong po niyan. Huwag na po kakalimutan, no? Ang prayers. Yan po pinaka-weapon natin, ang pagdarasal. Yan po, dyan po tayo babangon. What else? Okay. Sabi ko yung secret society na hindi maganda hatid sa yun yan We have the banishment. So, andito yung for some of you sa na depressed, nagkaroon anxiety, talagang, alam niyo yung bumagsak yung energy niyo nito. No? Or bumabagsak yung energy nyo. Siguro na-experience nyo to, pagpalo ng August 4, no? For some of you, August 4, or August 18, no? Na talagang nagkaroon kayo ng matinding, maybe, komosyon, pag-aaway, ganyan. Or may nabuking kayo, no? Diyan, may nagkaroon ng expose, no? Revelation, ganyan. So, yan yung naging cause ng parang pagbagsak ng energy. Okay, so what else? Is there something else? Holy Spirit, please give me a message. Or Angel Michael, please give me some message, please. Ba? Matambling lang nag-acrobatic yung aking card. Ooh. Nag-acrobatic. Okay. And we have easy target ka daw. Yun ang akala niya, easy target ka. Na kayang-kaya kanyang sirain, kayang-kaya kanyang baliwin, kayang-kanyang manipulahin. No! Diba? So now, we have the water disaster here, which is andito sa taas ng construction, which is sinasabi na, kumbaga, andito yung talagang binigyan ka na ng, akala niya kasi parang, pag binigyan ka, kumbaga dati, no, ang ginagawa nito, binibigyan ka na ng isang problema na talagang parang ikapapraning mo, na parang binagsakan ka na ng langit at parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Pero ngayon kasi iba ka Iba ka, ibang-iba ka na nga. Ganun. Hindi niya alam yon, no, na ikaw is talagang fighter. You're a warrior. Mga ganon, no? Na kayang-kaya mo na siya lunukin. So, itong easy target na to, ay, no! Naku, careful. Ganun. No? So, naku, kawawa siya. Actually, lahat ng mga pinagagawa niya sa'yo, no? Parang, akala niya naglalaro lang siya. Hindi niya alam, no? Parang, ano lang yun siya mismo ang lumalaro sa tadhana niya or sa buhay niya. Yung ganun. Kasi, alam mo yun, lahat naman kasi talaga ng binibigay niya sa'yo na traumatic experiences itong mga nakaraan. Is lahat siya din ang siya din sa kanya din nangyayari Sa'yo kasi, especially ngayon, ngayong mga panahon na to, hindi na to para tumalampas sa'yo No weapons formed against you shall prosper. No. Okay? So, about this obsession naman na card na bumaba, no? Since we have the obsession here, so, andito yung binibigyan kanya ng
pakiramdam na talagang parang tipong lunod na lunod ka sa pagmamahal dun sa person mo, na kahit nakikita mong tinitake for granted ka na, tau-tauhan ka na lang, na wala kang kwenta, ganyan yung pinapakita sa'yo ng person mo, pero still andito yung lunod na lunod ka sa pagmamahal sa kanya, no? Talagang andito yung hindi mo mabitawan, yung mga ganun, no? Well, yun ang alam niya din, no? Andito lang yung talagang minsan meron ka lang talagang sinasalang-alang, no? Pero deep inside, is andito na yung ano ka na, tuod. You know, tuod, no? Yung mga ganun. No? So now is, yes, now we have the wisdom keeper here. We have the inheritance. No, it's wealth, no? It's a wealth card. So, here, no, sa wise person or wise kingdom, ano, is talagang itong taong to actually andito yung ayaw niyang or hindi niya matanggap na ikaw is na enlightened or ikaw is nabuksan or na awakening or meron kang calling, no? Hindi niya ma-accept, hindi niya ano ba to, kahit sa guni-guni, no? Kahit sa guni-guni parang hindi niya maisip na ikaw is magiging chosen one, na ikaw is pipiliin ni God, no, para magkaroon ng ganyang klaseng kapangyarihan. Bakit nga hindi siya? Mantalang siya yung matino, siya yung mabait, siya yung tahimik, ikaw ay ubod ng walang hiya, ikaw ay ubod ng pasaway, ubod ng tigas ng ulo, yung mga ganon, no? Siyempre may reason si God dyan, no? Hindi ka naman pipiliin ni God kung kung wala kang natatanging katangian, no, inner, no, inside your soul, inner soul na sinasabi, no, kung hindi ka karapat dapat. Ganoon naman si God no, marunong siyang pumili ng tao. Si God nga yun may goodness, wag niyong questionin yung kakayanan niya. Okay, so andito yung parang sasabihin ko na lang dito na marunong pa kayo sa Diyos. Marunong pa kayo sa Diyos. Again, wala naman po talagang perfectong tao. Lahat naman po tayo, kahit po tong person nyo na ito, no, na kahit sabihin nyo napakatahimik niyan, religyoso yan, pero deep inside may pagkaan yan. May wild din yan, may pagka-wild din yan. No? So, yun yung hindi gusto ni God, na hindi niya na-voice out yung mga, yung kinikim-kim niya, na idinaan niya nga diba? Sa ganito, sa spiritual, na gumawa siya ng mga moves na against the law of God. Okay? But you keep silent and andito yung let go, let God mo. Lahat ng mga bati ko sa'yo, lahat nilunok mo, no? Lahat tinanggap mo, physical, spiritual, mental, emotional, lahat tinanggap mo nang wala kang reklamo. Nang wala kang sama ng loob. Yun ang wala siya. Okay, so now is andito yung wealth, which is andito yung pagkuha niya sa'yo, pagnanakaw niya sa'yo ng wealth mo or ng swerte mo sa buhay, spiritually niya to ginawa. Kung napapansin po ninyo, yung iba po sa inyo dito is naging matumal ang negosyo, andito yung halos parang wala nang bumibili sa inyo, na ilang oras kayong bukas pero parang wala, yung mga ganon. Or sa mga readers, meron hindi nagpa-reading, may araw na wala, may araw na meron, pero hindi ganon kadami, hindi katulad noon. May mga ganon sa mga vendors or sa may mga stores, no, ganon din, parang ang konti nang bumibili, pero dati madami naman na halos ang sakta ng balakang mo, hindi ka makaupo, yung mga ganon, no? Kahit sa mga malls, no, nangyayari po yan. So, ganyan yung mga ginagawa niya sa inyo. Okay? So, kung ano't ano man yung ginawa niya sa inyo nito mga nakaraan is clear na talagang meron siyang pinadalang espiya, no, dyan sa bahay ninyo. Or sa house ninyo. Okay? So, let's see kung ano pa. Dito tayo sa what's the tea? What's the tea? Diba? So, tingnan natin. Kung ano po tayo dito ng mga ilang cards. 6 cards? 5 cards? Okay. Ay, hindi ko naligpit. Sabi ko, liligpit ko yan Hindi ko siya naligpit. Okay, so let's see kung ano po yung message pa. Let us see creativity. Diba? We have the creativity. Ganun ka kasi
ano ka malikot yung pag-iisip mo, very, very playful yung mind mo, no? Ang bilis mong makabuo ng mga, alam mo yung mga out of this world na ideas, no? But, yon, no? Isa yan sa mga ninakaw na sa'yo, na parang kukunin niya yung mga ideas mo and now ikaw magkakaroon ka ng parang blanco. Alam mo yung pumapasok sa'yo, ganito gagawin ko. Siguro kukuha muna ako ng sinulid, kukuha ako ng karayom, kukuha ako ng pattern, ganito ganyan. Hanggang sa makakalimutan mo na hanggang sa kinukuha niya, ay, wala pala yung yung canvas ko, wala pala yung pattern ko. Sabi ko, bibili ako nun eh. Yung ganun. So, paano maumpisahan? 'Di ba? Kasi kinukuha niya nga yung makakabuo ka na naman ng obra. Makakagawa ka na naman ng masterpiece mo, ng specialty mo, no? So, yun yung isa sa mga kinukuha niya sa'yo ng pilit. No? Talagang halos copycat. No? Talagang ginagaya ka niya actually. Yung mga ideas mo, yung mga trabaho mo, lahat, spiritual, physical, mental, emotional, is ganyan yung ginagawa. Talagang siya, ang tawag doon, parang dinuduplicate niya lahat. No? Gusto niya kung ano yung ginagawa mo, ganun din ang gagawin niya. Ano yung itsura mo, gusto niya, ganun din itsura niya. Ganun. Gusto niya masaya ang pamilya mo, ganun din siya. No? Or gusto niya wasak ang pamilya niya, yun ang bibigay niya sa'yo. Ganun! Okay, so we have into you. Okay, so now, syempre, andito ka ngayon sa dahil nga ikaw ay lumaban dyan sa pakikipagdigmaan spiritually, no? But, ito is lalo na sa relasyon, talagang actually ang apektado sa'yo dito talaga is relasyon, which is maybe sa partner mo, person mo, or sa whole family na nagkakaroon kayo ng hindi magandang relationship before, or ito lang mga nakaraan. But, andito yung talagang napaglabanan mo to, no? Because of the prayers, because of guidance din ni God, blessings ni God na nasa sa'yo. Now is, andito pa rin yung talagang, yung good chemistry is still nandyan, no? Yung positivity ng relationship ninyo, nandyan pa rin. Na talagang iyak to the max itong gumagawa sa'yo ng spell work. No? Hindi siya mananalo dito, guys. Mga ka-angels. No. Okay? Okay, so what else po? Ano po kung dapat alaman ng aking mga subscribers? Yes, fake flexing. Oh, yes. So, kasi ito, for sure before, maganda ang pamumuhay nito, no? Ano yon masagana sa buhay, nanggigipal palang pera, ganitong buhay na noon, sagana. But now is, dito yung acting na lang siyang rich, no? Acting na meron siyang ganitong gamit, no? Pero wala naman siya mailalabas, no? Wala. Fake flexing. Parang sinasabi niya rito, may bago nga ako sasakyan. Nakabili nga ako ng iPhone 16 eh. Meron nga akong iPhone 20 eh. iPhone 20 talaga. Meron nga akong iPhone ganito, ganyan eh. Nakabili nga ako ng iPad Air ganito eh. May mga ganon. Pero ang totoo, tanungin mo nasaan, show it, wale. Diba? So, yung mga ganon. So, hindi niya matanggap na siya yung ngayon is, alam mo yun, yung talagang umikot po yung mundo na kumbaga dati siya, totoo, meron siya before. Meron siya. But now, puro acting na lang. Best actress na lang to ngayon. Best actor na lang tong person mo ngayon. Acting rich na lang siya. Okay? So, what else? Ano pa po ba ang kailangan nilang malaman sa estado ng person nila na sumasalbahin sa kanila for the longest time? Ano pa po ba? Ano pa po ba? Ano pa po ba ang kailangan nilang malaman? Ayun. Okay. Reflecting. And the same shit, different day. Okay. So, alam niyo yun, parang ang nangyari dito, no? Andito yung nagme-meditate siya. Kuha ng mga messages from her guides, his guides, no? Kasi under din to na talaga may awakening din po to. Or na rin po siya, maybe talagang may kakayanan na rin po talaga tong taong to. But, sa'yo lang ginagamit. Sa pamimerwisyo lang na ginagamit. No? So, ang nangyayari ngayon dito, no? Since andito yung tumatawag siya or andito na yung humihingi na siya ng kapatawaran sa Panginoong Diyos Ama sa mga pinagagawa niya sa'yo at sa ibang tao,
But, ganun at ganun pa rin na nangyayari sa kanya everyday. Walang changes. No? Talagang andito yung same shit. No? Talagang ang nangyayari sa kanya. Kahit na anong, I mean, kahit sa araw-araw is ganun pa rin. Ano? Siguro may nagbabago din, pero hindi naman yung gusto niyang mangyari. Okay, so what else? Groupie. Yes. So, alam mo yon yung dito, no, sa groupie na to is, pwede ko itong i-consider na yung group nyo or yung family niyo is super ganda na ng relationship niyo. As in talagang full of love, full of respect, ganun, no, na matagal mo na rin itong minamanifest eh. And dahil sa, syempre, pagbibigyan ka ni God dito kasi wala naman talagang gusto si God para sa'yo kundi ang magkaroon ka ng maayos na pamilya, maayos na pamumuhay, masaya. Yan, no? And contentment. Talagang yun yung gusto niya sa'yo. Okay, wants you back. Ano ka, hello? Ano ka, hello? Pagkatapos kang igapos, pagkatapos kang ritualan, pagkatapos kang palipad hangin, pagkatapos kang i-voodoo-dal, pagkatapos kang tusok-tusukin, tapos sasabihin niya, wants you back. Hello, hello, hello. Bad karma is with you. With your person, bad karma. Okay, bad karma. Bad karma. Okay. So, what else? Now, no, they are longing, no, to for you to forgive them, no. But God says no. There's a talking shit. Okay? So, lahat naman yan is puro papagpapanggap lang. And we have the love triangle here. Okay, so dito po tayo sa talking shit. Hindi ako interesado masyado sa triangle. Okay, so dito sa talking shit na to is talagang, alam mo yon, bakit siya hindi parang mapatawad ng Panginoong Diyos Ama? I mean, hindi siya mapagbigyan na, parang i-welcome, parang ganun, or parang pagbigyan siya ulit. Dahil, noon, no, si God mismo, no, or even yung mga guides mo, ilang beses, sabi ko nga sa inyo, hindi lang to 5 beses, 10 beses nakiusap na tantanan ka, pero hindi ka pinagbigyan. And now, sa tingin nyo ba, etong person mo na ito, magpapalin lang ang Panginoong Diyos Ama, na alam ng Panginoong Diyos Ama, na alam ng mga guides mo, na ang kaluluwa nito is nakasanlana sa impyerno. Kay taning. So, ito is lahat pagpapanggap lang. Lahat to is puro na lang to. May kino-cover na lang yung dark side niya, na pinalalabas na nandito na siya sa light. Pero ang totoo is wala. Okay? So now, ito rin is talagang isa sa mga plano niya pa rin na gawin, na talagang may papasok at papasok na love triangle, kung hindi sa'yo, collective, sa person mo, which is sa boyfriend mo, sa asawa mo, yan, dyan papasok, no? Magkakaroon ng, alam mo yon, ng love triangle talaga sa inyo. So, since kayo po is andito na sa, nasa spiritual journey na po kayo, and maybe for some of you, alam nyo na kung ano yung mga classic ritual ang dapat na gawin nyo para dito sa love triangle na to, para iwasan, para hindi matuloy. I-bind nyo agad ang sarili ninyo. Unahan nyo na to. Okay? Unahan nyo na yan. Binding spells, hello. Para mawala yung love spell na ibibigay sa inyo. Go, 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 go sa binding spell. Kung hindi naman po kayo maalam, no? So, if meron po kayong mga kilalang healers, then magpa-bind po kayo. Okay, so we have the broke ass. Yes, wala na siya. Salat na salat. Balat na lang. Okay? So, that's her life. No? So, ano lang yan. Kasi ginawa na sa'yo yan before eh. So, now is, sabi nga sa inyo, umiikot lang po ang mundo. No? Talaga pong, huwag po tayong pakakampante. No? Kung kayo po ay biniyayaan ng Panginoon Diyos Ama ng ganyang kagandang buhay, pahalagahan nyo po yan. Mahalin nyo po yan. And huwag po kayong maging madamot. Huwag kayong sakin. Share nyo po yan.
Kasi kaya nga po kayo binigyan ng ganyan para po kayo ay tumulong. Hindi po para patabain ng mga bangko ng pera ninyo. Hindi po kailangan bulukin yan dyan. Oo, meron po tayong future na tinatawag na kailangan i-save. Pero, again, unahin po muna natin yung mga talagang in need, yung mga needy, no? I mean yung mga, needy, yung mga, tawag doon, mga nangangailangan po talaga. Ang dami po niyan eh. Lumabas lang po kayo ng street ninyo, meron po kayo makikilalang ganyan. Meron pumunta kayo ng palengke, bayan, mall, meron po mga ganyan. May pumapasok na nga po sa mall eh. Nasabihin nila daw silang pamasahe. Meron bibili kailangan ng gamot. Mga ganon. Iba't iba na po ang taktika eh. No? Pero, andun po yung, ang hirap pong tanggihan eh. No? Ang hirap pong tanggihan ng mga ganon. Parang, paano kung nagsasabi ng totoo? No? Paano kung nagsasabi ng totoo? So, andun yung bigyan mo sila. No? Bigyan mo sila, siguro, hindi na masama kung 100, 200, mga ganyan. Hindi naman po sa inyo ang balik nun eh. Sa kanila naman po eh. No? Pero syempre kausapin nyo rin po sila. Hanggat kaya. Bibigyan nyo po sila ng time, bigyan nyo po sila ng words of wisdom. Baka sakali po mamulat. At bitawan po yung mga ganong trabaho. Modus na po kasi yung mga ganon. No? So, ganon. Ganon. Okay, ano ba yung kukunin kong card? Okay, so let's get this card. Let's get this card. Positive lang po tayo, ha? Positive, 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 positive. Okay, so let's see. Katatapos ko lang po mag-ritual. Pero I'm thankful kasi ang lakas pa po ng energy ko. Okay, so we have the Ace of Pentacles. Okay, we have the Ace of Pentacles. Okay, so ang kagandahan po dito sa Ace of Pentacles no, is, kumbaga, andito po yung, ano na kayo eh, parang, alam niyo kung eto yung kamay, andito na lahat sa inyo eh. Ibinigay na po lahat sa inyo. Punong-puno, nag-uumapaw, siksik-liglig. Kaya po andito na, for some of you is talagang kung yung contentment sa buhay, nandyan na po sa inyo. And for sure, wag na po kayong maghanap ng sobra. No, as long as na iraraos nyo po yung araw-araw, wala pong karamdaman. Mahalaga po kasi dito talaga is wala po tayong karamdaman, especially po sa spiritual. Kasi po ang spiritual is very, siya, parang, alam nyo yun, kumbaga sa x-ray talaga hindi po siya makikita eh. Sa doktor hindi po makikita. Alam nyo yun, ang hirap kapain, mga ganyan. Masyado pong misteryoso, masyado na pong high-tech ang spiritual ngayon, kakaiba po ngayon. Hindi lang po tao ang umaakit sa pumupunta sa modernization, sila din. Ang spiritual din po. Ang mga elemento, ganun din po yan. Nakikisabay po yan sa tao. Ganun po sila. No? But sa iyo ngayon ay talagang naman perfect contentment ang meron po kayo ngayon. Okay? Alam niyo po yung parang ano ka dito, gold, no? Or parang alam niyo lahat ng mahawakan niyo magiging gold, or parang andito yung lahat ng ma-manifest niyo, lahat is instantly. I know, not instantly, pero makukuha niyo. Okay? So now is we have the, what's this? Queen of Wands. Okay, so dito sa Queen of Wands, no, is kumbaga ang kailangan nyo lang po dito is, kasi ang Queen of Wands is masasabi ko dito parang, nakaka-magnet ka. No? Alam mo yung parang, ang tawag doon, parang yung charm, no? Yung sweetness, yung kindness mo, the way you talk, the way you smile, the way you look at them, is andito yung talagang, parang alam mo yung nagme-melt sila, or parang andito yung na-attract talaga sila sa'yo, especially pag nagsasalita ka na. Andito yung nabibigyan mo sila talaga ng kaginhawahan, ng kagalingan, comfort, yung mga ganyan. Ganyan ka. No? Okay. Okay, so what else po? Ano itong dalawang to? Choing? Okay. Wow. King of Pentacles. Okay, so dalawa naman to, no? So we have the Queen. We have the King of Pentacles here and the Eight of Pentacles. So ito is dalawa naman po siyang bumagsak, no? So now dito is sinasabi lang naman dito. Teka lang, papakita ko sa inyo.
Ito yung King of Pentacles and Eight of Pentacles. Okay. So now, ang sabi dito sa King of Pentacles, no? King of Pentacles na ba? Yes. So dito sa King of Pentacles is, kumbaga, andito yung normally, or kahit sa business, no, is andito yung mas ano ka ngayon, mas idealistic, or parang yung pagiging creative mo, no, ang dami mong ideas ngayon, ang daming pumapasok sa'yo na pwede mo, na gusto mong gawin, no. So, dahil dyan sa mga ideas mo na yan, na naiisip, na alam mong, ito yung magiging source of parang extra income mo, or income mo na rin, ano. Now is, andito yung, kailangan mo siyang pagporsigihin, kailangan mo siyang pagtrabahuhin, ano. Pero, andito yung talagang ma-achieve at ma-achieve mo yung gusto mo. No? Yung talaga mga plans mo, yung mga target mo this year, is talagang marireach mo yan. As in, ma-achieve mo talaga yan. Dahil na rin sa kasipagan mo. Kailangan mo lang talagang maging ano dito, i-motivate pa. No? Yung motivation is kailangan pumasok din dito. Determination as well. No? Pero meron ka naman yan eh. So, no worries. No? Kung pagdating naman sa path, no, sa path mo dito sa spiritual mo is, lahat naman is sa success. Business, family, love, yan, lahat naman is success. Okay, so Knight of Wow, ba? Puro pentacles tayo ngayon. So now, dito kasi sa Knight of Pentacles, no, is kumbaga parang hindi ganoon kabilis, no? Parang hindi ganoon kabilis yung, kung mapapansin niyo yung horse dito, parang steady, ganoon. Pero andito yung talagang yung pagpupursige, no? Andito kasi. Parang dito rin yan sa Eight of Pentacles na kailangan nyo pong pagtrabahuhan talagang maigi, no? And sa pagtatrabaho nyo naman po na maigi sa Knight of Pentacles is, kumbaga, andito yung hindi po kayo para ma-stuck, no? Para kasi ang represent dito sa akin, para sa akin tong Knight of Pentacles na to is parang andito yung nilalagay kayo sa isang stuck situation, no? Nilalagay kayo sa parang hindi kayo makaisip ng mga ideas, ikulong kayo sa ganito para hindi kayo makagawa ng mga pangontra, mga tipong ganyan, or para hindi kayo makaisip na magdasal o lumapit sa Panginoon Diyos Ama. But kayang-kaya mo control din to eh. That's why andito din yung kabayo, kahit na kumbaga ito is naka-steady, no? But andito yung talagang nag-iisip siya kung paano niya to mabibilisan na i-reach yung talagang gustong-gusto niyong puntahan na destinasyon, or yung pangarap ninyo na paano niyo mabibilisan ang punta doon or maisagawa yung mga gusto ninyo sa buhay. So, itong Knight of Pentacles na to is talagang palaban naman to. Okay? Palaban. Okay, so we have, what's this? Four of Swords. Okay, so sa Four of Swords, no, for me, no, this is parang sinasabi na parang kailangan mong mag-rest, no? Kailangan mong mag-rest. Kasi kung hindi ka magre-rest, parang alam yun, ikaw din naman na magsasuffer dito eh. Kailangan mo lang ipahinga yung sarili mo. Actually, this is an open tomb. Ay, no. This is a tomb or a coffin na nasa taas ka. No, pwedeng ganon. Pero since sa ibabaw ka, parang alam mo yun, sa buhay-buhay mo ngayon, andun yung napapagod ka na eh. Pagod ka na actually. Kaya parang sinasabi dito ng Holy Spirit na, bakit hindi ka mag-rest? Bakit hindi ka mag-unwind? Hindi ka mag-take ng vacations? Kaya dun sa ibang mga tarot, sa mga readings ko, no, laging nandun yung mga unwind, vacation, kasi talagang kailangan mo talaga siya. Kaso talaga matigas din ang ulo mo eh. Ayaw mo magpahinga. Hindi uso sa yung salitang pahinga. Paano ka nga naman magpapahinga kung tuloy-tuloy naman yung diba? Yung mga pangangailangan sa araw-araw. Pero tingin ko bibigyan ka talaga to, pwersahan na to. Bibigyan ka talaga ng mga guides mo ng pwersahan na pahinga. Like pwede kang
hindi naman sa magkakasakit, no? Pero andito yung maybe hindi ka magkakaroon ng mga kung halimbawa ikaw ay healer, hindi ka magkakaroon ng mga gagamutin yung araw na yan. Or tarot reader, hindi ka magkakaroon ng reading the whole day na yan. So kailangan mo talaga mag-rest, no? Or kung gusto mo naman medyo parang ang kailangan mo lang is balansehin talaga. Hindi yung para kang trumpo, no? Na kulang na lang ilumubog ka doon sa kinatatayuan mo na hindi mo na malaman kung ano yung uunahin mo, no? So balance lang din, balance din, ganun. Okay, so now is we have the 10 of Pentacles. So this is no, itong 10 of Pentacles na to is kumbaga actually this is about family mo din, na talagang maayos at maayos. I mean, magkakaroon din dito ng parang twist, no, na parang merong someone or somebody, no. Actually, may mga ka din dito, oh. Kasama na rin dito yung mga pets mo, no, dito sa 10 of Pentacles na to na makakakuha ng benefits, no, sa mga makukuha mong blessings from God, no. And also, the whole family na rin. And this is all talagang given by God. Lahat, kung ano man yung nare-reach nyo ngayon, kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, no? It's, kasi to, it's a family matter kasi, itong, for me, itong 10 of Pentacles na to, na meron na po kayong unity. Thank you, Holy Spirit. Meron na kayong unity. And, andito na rin yung, kumbaga, tapos na kayo dun sa sinasabing wasak or warak or tipong ano man tawag doon, parang malapit na sana kayo maging broken family but na-save, no, because of you collective, no? So ano nyo lang to, maintain nyo lang tong energy na to, no, na yung bonding, praying, yung mga kung ano pa yung mga religious na pwede nyo i-share sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo or sa member of the family para mas lalong mag-grow yung love, no, and unity sa bahay. Okay, so now is we have the Knight of Swords. Ito naman kasi Knight of Swords ito, talagang ikaw to, talagang yung matapang, no. Pero yung tapang mo ngayon, hindi mo na ginagamit sa physical, spiritual na. Wala kang takot sa spiritual, no. Kung sila walang takot, yung mga kumakalaban sa'yo, mas ikaw ang walang takot, no? Talagang laban kung laban. Kasi dito sa nakikita ko dito, marami ka nang alam lalo ngayon ang daming na-unlock sa'yo na spiritual gifts, no? Talagang buong-buo ang loob mo talaga makipaglaban, makipagdigmaan sa spiritual realm. Okay, so now we have the 7 of Swords, 7 of Wands. So now, andito yung, kumbaga, parang din sa Knight of Swords, no? Na nandito ka na to ready to face, no? All the battles, no? Talagang ready to fight ka na rito. Nang walang kakundangan. Talagang, alam mo yun, laban kung laban. Ganon. At parang tapos ka na doon sa pagsasawalang imik, no? Yung parang ngayon may limit na talaga, na parang ngayon is kailangan mo ng kumilos, kailangan mo ng, alam mo yung power mo dito is talagang nilabas mo na, no? Nilabas mo na to ng buong buo, na no fear, no? Kasi andyan na rin yung andyan yung malaki ang takot mo sa Panginoon Diyos Ama. That's why andito yung every now and then andun nakukulelo na rin ang tenga nila, especially ng mga guides mo, na kasi panay ang hingi mo malamang ng basbas, no? Kung talagang ito ba is kailangan ko nang gawin, but ang answers nila lahat is yes, lahat, no? So wala ka na magagawa doon, kailangan mo nang gawin yan. But hindi naman po ito pamimerwisyo, no, kundi ito is pamamaraan na para lang magwala ng connections yung parehong parties, no? Ganun lang po ang gawin ninyo. Wag lang po yung revenge, wag niyo lang po susumbalik, kundi andun po yung naputol lang, no? After the healing, pwede niyo pong putulin yung connections ng dalawa. Okay, so dahil dyan sa pagputol na yan, syempre sa mga sa pagputol ng mga connections na yan, talagang dito na po ang punta nyo sa 9 of Cups, which is, this is a victory, success,
And talagang andito yung satisfaction na mararamdaman po ninyo sa buong buhay ninyo. Alam niyo po yung cutting the cords is the best solution talaga sa atin sa mundo ng spiritual, na tayo po'y lumayo sa mga taong hindi na po natin dapat pang pakisamahan, no? And with the help of our guides, the Most High especially, no, is bibigay po sa atin. Okay, so for the last card, last card. Okay, so for the last card, okay, so be present. What else? Be present, kumbaga lagi ka kailangan visible, no? Sa lahat. Sa lahat talaga, as in, kailangan lagi kang visible. Huwag kang magtago. Okay? And confidence yan. Kailangan meron ka yan. Siyempre, confidence, no? Talagang ikaw is, alam mo na, ready to spread your wings just like a peacock, no? And alam mo yun, yung confidence or confident ka ngayon na ikaw is, alam mo yun, full blown, no? Talagang andito yung blooming ka, or andito yung talagang glow up mo na talagang wala sa iba, no? So ano ka dito, unique, you have the uniqueness. And decide, no? So we have the decide, gossip dims your glow, no? Totoo yan, nakala ko kaya bedma ka na lang dito, no? Sa mga mosang na yan, sa mga ano ba to, marites, okay? So decide which is which, no? So make sure na yung decision mo dito is pakak na pakak, no? Talagang hindi mo pagsisisihan sa uli. So paano ba gagawin yon? So kailangan mo talagang mag-ask sa mga guides mo, no? Andiyan naman sila na wini-whisper naman nila sa iyo, binubulong nila sa iyo kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin, no? Kailangan lang talaga dito is focus ka at huwag ka magpalinlang sa mga bulong. Wishes fulfilled, yes, di ba? Iwasan mo lang yung mga yan, yung mga mosang na yan, no? Yung mga nagbibigay sa inyo ng mga hindi magandang salita, na pagkakaharap ka, sinisiraan yung iba. Okay, let's see what else. Uy, 31 na, bare months na, Merry Christmas na. Okay, so let's see. So we have the accept compliments, yes. Pero for sure, for some of you, parang andito yung alam niyo yun, kahit na kayo is pinupuri, or parang tawag doon as, ano ba yun? Ang tawag doon, pinapansin, no? Pero in the positive naman is parang kayo pa yung nahihiya, ano? So accept the compliments, no? Okay, so elevate your energy as well. Okay? And embrace your sensitivity. Kailangan pakiramdam natin talaga dito is bonggang-bongga. As in talagang hindi tayo po pwede dito papatay-patay. Sa mundo po ng spiritual, kailangan po talaga dito lagi tayong gising, lagi tayong alerto. Tayo'y kailangan maging vigilante pagdating po sa spiritual. Hindi pwede yung papatay-patay po tayo dito, kundi maunahan tayo. Kailangan po talaga dito po pumapasok yung parang nag-overthink ka, no? Or advance ka mag-isip kesa yung ikaw yung maunahan itong mga ito. Kasi tuso yung mga yan eh. Mga tuso yan. So, wag kang padadaig sa kanila. No? Again, as long as alam niyo po kayo hawak ng Panginoon Diyos Ama, no? Safe po kayo. Protektado po tayo. Okay? So, yan po yung reading nyo ngayon. Sino po yung gusto po magpa-book, no? Magpa-appointment ng reading, nandiyan lang po sa description box. Meron na rin po tayong Viber, no? So ano po dyan, which yung gusto nyo pong pasukin na apps dyan. Pero may WhatsApp pa rin naman po tayo. May 2 number na po ako nilagay dyan actually, no? Kasi inaayos pa rin po yung isang SIM, no? Hindi pa rin po nagka-activate. Napakahirap naman i-activate ng Mariosep. Okay, so yun po, kung sino po yung gusto is ano na lang po yan. Mag-chat lang po kayo, please. No calls, no chat lang po.
And sa mga magwo-walk-in po, ang sabihin ko lang po to sa inyo, no, maximum of 1 hour lang po ang ibinibigay kong oras. Maximum of 1 hour. Ulitin ko, maximum of 1 hour po ang ibinibigay kong oras para po sa walk-in. Hindi na po ako para mag-excess doon. Kasi po meron din po akong mga scheduled sa online. No? So, kailangan ko po dito is yung pang-unawa po ninyo. Okay? Kung nasanong po kayo, galing po kayo sa malalayo, ngayon pa lang po, humingi na po ako ng pasensya sa inyo dahil meron din po ako mga nakabook sa online na nag-aantay din naman po, no? Kasi madalas po nalilate po ako eh. Lalo na po pagka may walk-in, no? Pagka may walk-in po na nagpapabasa, nagpapagamot po, no? Hindi ko naman po pwedeng itaboy po yung mga yan pagka kahit po may nakasalpak ako na uh, reading, no? I mean, schedule, no? Or sa gamutan, hindi ko po pwedeng bitawan. Especially po ang gamutan, hindi ko po pwedeng bitawan. So, yun lang po ang pakiusap ko, no? And, ano pa ba? Yun lang naman po, no? So, sa mga gusto pong sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button. Then, pakiclick din po ang like and share and the notification bell. Okay? So, para updated po kayo lagi sa reading. Okay? So, ano na po tayo sa healing? Bow your heads. Okay, so maraming salamat po. God bless and love, peace and hope.